Isang halik para sa kalayaan o isang halik na magkakadena sa kanyang puso habang buhay. Para kay GRE, ang pagiging maid sa mansyon ng arogante at napakagwapong si Laxer Monteverde ay isang impernong kailangan takasan dahil sa isang kontratang di niya ginusto. Naging anino ng lalaking tila walang pakiramdam. Ang plano niya maging pinaka-palpaking maid sa kasaysayan para mapatalsik. Ngunit si Laxer ay hindi lang basta-basta nauuto. Isang bagong alok ang inilatag nito. 3 buwang mabuting pakikitungo kapalit ng kanyang kalayaan. Akala ni Jerry madali lang ang lahat hanggang sa selyohan ni Laxer ang kasunduan ng isang halik na nagpapanginig sa kanyang buong pagkatao. Habang lumilipas ang mga araw, ang pagnanais na makawala, dahan-dahang napapalitan ng pagnanais na manatili. Pero paano susuga ng isang simpleng dalaga sa isang bilyonaryong abot langit ang agwat sa kanya? Sa mundong pera at kapangyarihan ng batas, kaya bang ipanalo ng isang rebel maid ang pinakamahalagang deal sa buhay niya, ang pag-ibig? GRE, ano na naman tong ginawa mo? Halos gumuho ang kisame sa lakas ng boses ni Laxer Monteverde. Nakatayo to sa gitna ng sala, hawak ang isang puting mamahaling polo na ngayon ay kulay pink na dahil sa maling paglalaba. Tigil ang ngiti ni Jerry habang nagkukunwaring takot. Naku, Sir Laxor, pasensya na po talaga. Akala ko po pwedeng isamang pulong medyas ko sa mga puti ninyo para lang makatipid sa kuryente. Makatipid sa kuryente? Ang polong to nagkakahalaga ng 6 na digit. Singhal ni Laxer habang hinihilot ang sentido. Ito na ikasampung pagkakamali ni Jerry sa loob ng isang linggo. Noong Lunes, nasunog niya ang almusal nito. Noong Miyerkules, nabasag niya ang paboritong vase nito mula sa Italy. At ngayon, ginawa niyang kulay cotton candy ang damit ng pinakamatayong bilyonaryo sa bansa. Baka po mas mabuting kansalahin na lang natin ang kontrata ko para di na po ako makaperwisyo. Malambing na saan ni Jari. Umaasang ito na ang huling hirit para palayasin siya. Ngunit biglang tumigil si Laxer. Lumapit to sa kanya ng dahan-dahan hanggang maramdaman ni Jari ang bango ng mamahaling pabango nito. Alam ko ang laro mo, Jari. You're failing on purpose. You want out. Nalaki ang mata ni Jari. Po? Isang mapanlokong ngiti ang sumilay sa labi ni Laxer. Well, bad news for you. The more you fail, the more I want to keep you here just to see what kind of mess you will make next. Hindi makapaniwala si Jerry na imbes sipain siya sa labas ng mansyon, ay lalo siyang tila ikinulong ni Laxer sa ilalim ng mapunurin nitong mata. Isang gabi habang naglilinis siya ng library, na puno ng mga bihirang libro na di naman yata binabasa ng bilyonaryo, bigla siyang tinawag nito. Jerry, stop scrubbing that shelf. You've been cleaning the same spot for 20 minutes. Malamig na utos ni Laxer habang prenteng nakaupo sa kanyang leather chair. May hawak na baso ng mamahaling whiskey. Tumayo ng tuwid si Jerry at nagkunwaring pagod na pagod. Gusto ko lang pong makasiguro na walang alikabok, sir. Mahirap na baka bumbahin kayo ng mabawasan ng productivity ninyo bilang CEO. Isang sarkasikong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Laxer. Let's cut the act. Alam nating dalawa na wala kang pakialam sa alikabok. You want to break that contract so bad? You're willing to turn my house into a disaster zone. Lumapit si Laxer sa kanya. Ramdam ni Jerry ang lakas ng presensya nito. Let's make a new deal, Jerry. Ayoko ng palpak na maid. Pagod na ako sa mga sunog na bacon, sa mga pink na polo, at sa pagpapanggap mo na hindi mo alam kung paano gumamit ng vacuum cleaner. Eh di palayaan yun ako, sir. Wala naman akong silbi rito, di ba? Hamon ni Jerry, pilit na hindi nagpapadala sa titig ng lalaki. 3 months, anilak, sir. Seryoso ang boses. Be a good maid for 3 months. No mistakes, no complaints, and most importantly, be nice to me. Gawin mo lahat ng ipag-uutos ko ng walang reklamo and after 90 days, I will personally tear up your contract. You can go wherever you want with a generous bonus that can start your life over. Nagliwanag ang mukha ni Jerry. Sa wakas, isang malinaw na exit plan. Talaga? Kahit ano? Kapag natapos ang 3 buwan, malaya na ako? Kahit ano? Pagsisiguro ni Laxer. Sige, deal. Mabilis na nilahad ni Jerry ang kanyang kamay para sa isang shake hands. Ngunit bago pa man mahawakan ng dalaga ang kamay nito, bigla siyang hinila ni Laxer sa bewang palapit sa matigas itong dibdib. Sa isang iglap na walang distansya sa pagitan nila. Bago pa makahuma si Jerry, naramdaman niya na ang malalambot at mainit na labi ni Laxer sa kanyang mga labi.
Hindi yon mabilis na lampilang. Ito ay isang mapang-angkin na halik na tila selyo na isang sumpa. Narigas ang buong katawan ni Jerry, ngunit sa loob-loob niya tila may sumasabog na fireworks. Ang bango ng whiskey at mint na nanggagaling kay Laxer ay tila nakakalasing. Nang humiwalay si Laxer, may mapanlokong kislap sa mga mata nito. That's the seal, Jerry. Para sigurado tayong walang bawian. 3 months. Don't make me regret it and don't fall for me. Naiwang tulala si Jerry habang pinapanood ang pag-alis ng bilyonaryo. Hinawakan niya ang kanyang labi na tila nandoon pa rin ang init ng halik nito. Bakit ang bilis ng tibok ng puso niya? Ang planong paglaya na dapat ay simple lamang, biglang naging isang mapanganib na laro ng emosyon. Ang unang linggo ng bagong deal ay parang pagnalakad sa isang manipis na alambre sa ibabaw ng bangin. Sinikap na Giari na maging perpektong maid. Wala nang sunog na bacon, wala nang kulay pink na polo, at higit sa lahat wala nang pagsagot ng pabalang. Tuwing umaga nakahain ng paboritong black coffee ni Laxer bago pa man to makababa ng hagdan. Ngunit habang nagiging mabuti si Giari, lalo nagiging mapangahas si Laxer. Giari, come here! Tawag nito isang hapon. Imbes na sa opisina nasa garden si Laxer, nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng akasya habang may binabasa ang mga dokumento. Bakit po sir? May kailangan pa po ba kayo? Magalang na tanong ni Giari. Pilit na hindi tinitingnan ang nakabukas na botones sa suot nitong polo. Stop calling me sir when it's just the two of us. It's part of being nice to me. Utos nito nang di inalis ang tingin sa papel. Pero, yun na po ang nakasanayan ko. Maid niyo po ako at ama ko po kayo. Respeto po yun, katwiran ni Giari. Binaba ni Laxer ang hawak na ballpen at diretsong tumitig sa kanya. It's Laxer, Giari. Isang tawag mo lang sa pangalan ko, babawasan kong 1 linggo ang 3 buwan na nasa kontrata mo. Simple, right? Napanunok si Giari. 1 linggong bawas sa bilanggo niya? Napaka-daling deal. Pero bakit parang mas mahirap itong bigkasin kaysa ang maglinis ng buong mansyon? Laxer? Halos pabalong niyang saad. Ang pangalan nito sa kanyang dila ay parang isang bawal na prutas. Matamis pero nakakatakot lulukin. Isang matpatamis at mapanlokong ngiti ang isinagot nito sa kanya. Good girl. See? You're learning fast. Habang lumilipas sa mga araw, napapansin ni Giari ang mga maliliit na pagbabago. Kapag naglilinis siya, ramdam niya ang titig ni Laxer na sumusunod sa bawat galaw niya. Kapag naman nagluluto siya, bigla na lang lilitaw sa kusina para kumuha ng tubig. Sadyang ididikit ang braso sa kanya habang umaabot ng baso. Bakit ba ang lapit-lapit mo? Hindi na nakatiis sa tanong ni Giari isang gabi nang muntik na siyang mapatalon dahil sa biglaang paglitaw nito sa likuran niya. It's my house, Giari. I can walk wherever I want. Bulong ni Laxer malapit sa kanyang tenga. Ang hininga nito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang batok. O baka naman, naiilang ka dahil hanggang ngayon nararamdaman po pa rin ang selyo ng deal natin. Mabilis na humarap si Giari. Ang sandok na hawak niya ay malapit sa kanyang tenga, nakaturo sa dibdib ni Laxer. Huwag kang masyadong kampante, Laxer Monteverde. Ginagawa ko lang to para sa kalayaan ko. Talaga? Then why is your heart beating so fast? Hamon ni Laxer, hawak sa kamay ni Giari, na may hawak na sandok. Dahan-dahang inilalapit ang sarili sa dalaga. Sa sandaling yon, napagtanto ni Giari na ang pinakamahirap na bahagi ng 3 buwang ito ay hindi ang pagsunod sa mga utos, kundi ang pigilan ang sarili na tuluyang matulog sa patibong ng isang bilyonaryong alam na alam kung paano siya paiikutin. Magbihis ka. We're leaving in an hour. Maikling utos ni Laxer habang pababa ng hagdan. Suot ng isang salyadong black tuxedo na lalong nagpaangat sa kanyang pagiging bilyonaryo. Napatigil si Giari sa paglalampaso. Saan tayo pupunta? At bakit kailangan kong magbihis? Hindi ba kasya na itong uniforme ko? Tumigil si Laxer at tinignan siya mula ulo hanggang paa. We are attending a charity gala at hindi kita dadalhin doon para maglinis ng sahig. You will be my personal assistant for the night. Isang pagkakamali o isang reklamo, dadagdagan natin ng 1 buwan ng kontrata mo? Agad na tumilima si Giari. Ayaw niyang mabulabog ang kanyang countdown para sa kalayaan. Ngunit nang makita niya ang damit na pinihanda ni Laxer sa kanyang kwarto, muntik na siyang himatayin.
It was a midnight blue gown na kapit sa kanyang katawan at tila ba gawa sa mga bituin. Nang bumaba si Jerry, naramdaman niya ang titig ni Laxer na tila nanunuot sa kanyang balat. Nawala ang pagkakakunot ng noo ng bilyonaryo. Sandaling natahimik ang paligid. You look acceptable. Tipid na sabi ni Laxer pero hindi maikakaila ang paglunok nito habang pinagmamasdan ng dalaga. Sa loob ng engranding hotel, ramdam ni Jerry ang panliliit. Lahat ng tao ay mukhang milyonaryo, habang siya ay isang maid na nakasuot lamang ng mamahaling tela. Pero hindi siya hinayaan ni Laxer na lumayo. Hawak nito ang kanyang siko. Pinapakilala siya bilang kanyang associate. Ngumiti ka, Jerry. Part ito ng deal. Bulong ni Laxer habang bumabati sa mga business partners. Ngumingiti ako, Laxer, pero masakit na ang paa ko sa heels na to. Pabulong na gante ni Jerry, pilit na pinananatili ang boys. Sa gitna ng tugtugan, hinila siya ni Laxer sa dance floor. Isa pang utos, isang sayaw, Jerry. Kapalit ng 2 linggong bawas sa kontrata mo. Di na nakatanggi si Jerry habang nakapatong ang kanyang kamay sa balikat ni Laxer at ang kamay nito ay nasa kanyang bewang. Tila naglaho ang ingay ng paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas sa tibok ng kanyang sariling puso. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Jerry. Nakatingin ng diretso sa mga mata ni Laxer. Ang alin? Ang pagtrato sa akin ng ganito. Maid mo lang ako, Laxer. Bakit kailangan na may mga sayaw at gown pa? Nilapit ni Laxer ang mukha nito sa kanya, sapat na para maramdaman niya ang init ng hininga nito. Because tonight, I don't want you to be the girl who burns my breakfast. I want you to be the girl who's dancing with me. Ang kislap sa mga mata ni Laxer ay hindi na lang basta panunokso. May lalim na itong di may paliwanag ni Jerry. Sa unang pagkakataon natakot siya, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil baka kapag dumating ang araw ng kanyang paglaya, hindi niya na gustong umalis. Ang gabing yon sa gala ay natapos sa isang nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Pero ang katahimikang yon ay nabulabog kinabukasan ng isang di inaasahang bisita ang dumating sa mansyon. Laxer, darling, I'm back! Isang matangkad at napakagandang babae na may suot na kulay pulang dress ang dire-diretso na pumasok sa sala. Siya si Cassandra, ang sikat na modelo at ayon sa chismis na narinig ni Giari sa ibang katulong, ang babaeng matagal nang nauugnay kay Laxer. Napatigil si Giari sa pag-aayos ng mga bulaklak sa vase. Napatingin siya kay Laxer na noon ay pababa ng hagdan. Inaasahan niya na magagalit ito dahil sa biglaang pagpasok ng babae pero laking gulat niya na makita ngumiti ang bilyonaryo. Cassandra, I didn't know you were in town, ani Laxer. I wanted to surprise you. Sagot ni Cassandra sabay halik sa pisngi ni Laxer. Pagkatapos lumingon to kay Jerry na tila ba ngayon lamang siya napansin. Oh, is she the new help? Yes, she is Jerry. Maikling pakilala ni Laxer. Walang emosyon ang boses nito na tila kinalimutan na ang nangyayaring sayaw at halik nung nakarang gabi. Jerry dear, can you get me some sparkling water? And make sure it's chilled, okay? Utos ni Cassandra na may halong condescending na tono. Dati-rate masaya si Jerry kapag may nag-uutos sa kanya ng ganito dahil pagkakataon niya ito na mag-inarte at mag-attitude para masasante siya. Pero ngayon, imbes na matuwa, nakaramdam siya ng matinding inis. Lalo na nang makita niyang hinawakan ni Cassandra ang braso ni Laxer habang naglalakad sila patungo sa pasyo. Sa kusina, padabog na kumuha ng tubig si Jerry. Sparkling water, chilled. Kala mo kung sinong Reyna? Bulong niya sa sarili. Nang ihatid niya ang tubig sa pasyo, naabutan niyang seryoso nag-uusap ang dalawa. Laxer, my father is about asking our merger, and about us. Narinig niyang sabi ni Cassandra. Cass, you know my stance on that. Sagot ni Laxer pero dito lumalayo sa pagkakahawak ng babae. Nang mailapag ni Jerry ang baso, sadyang diniin niya to sa mesa kaya lumika ito ng malakas sa tunog. Napatingin ang dalawa sa kanya. Is there a problem, Jerry? Tanong ni Laxer ang isang kilay na kataas. Wala po, sir. Masyado lang pong madulas ang tray at saka naalala ko lang po. Bawas na po ba ang kontrata ko na naging nice ako sa bisita ninyo? Matapang na tanong ni Jerry.
Nakita ni Jerry ang panandaliang pagkagulat sa mga mata ni Laxer bago to napalitan ng isang mapanaksong ngiti. Actually, Jerry, because of that attitude, I might adjust another week. Padubog na tumalikod si Jerry, doon niya napatunayan sa sarili, hindi lang ang kontrata ang problema niya. Ang problema ay ang katotohanang nasasaktan siya kapag may ibang babaeng malapit sa bilyonaryong dapat ay tinatakasan niya. Maghapon na hindi pinansin ni Jerry si Laxer, kahit tinatawag siya nito para sa kape o para ayusin ang kanyang schedule, dinadaan ni Jerry ang lahat sa ibang katulong. Masama ang loob niya. Hindi niya may paliwanag kung bakit pakiramdam niya niloko siya, gayong simula pa lang malinaw na ang kanilang ugnayan, amo at maid. Jerry, I know you are behind that door. Maugong ang boses ni Laxer mula sa loob ng kanyang study room. Napahinto si Jerry sa paglalakad sa hallway. Balak sana niyang lagpasan lang ang salid nito. Huminga siya ng malalim at pumasok. May kailangan po kayo, sir? I told you to stop calling me sir when we are alone. Paalala ni Laxer. Nakasandal ito sa kanyang mesa. Nakatiklop ang mga braso at seryosong nakatigil sa kanya. At bakit mo ako iniiwasan? Pinapunta ko ang butler para tawagin ka pero ang sabi mo, busy ka sa paglilinis ng banyo na kalilinis mo lang kaninang umaga. Trabaho ko yon, Laxer. Ayoko lang na madagdagan na naman ang linggo ko sa kontrata dahil lang sa attitude ko, di ba? Matabang na sagot ni Jerry. Lumapit si Laxer sa kanya. Sa bawat takbang nito ay parang lumiliit ang mundo ni Jerry. You're jealous of Cassandra. Hindi yun tanong, iyon ay isang deklarasyon. Jealous? Ako? Bakit naman ako magsiselo sa isang modelong mukhang di marunong humawak ng walis? Depensa ni Jerry. Kahit na nga ba ang totoo, kumukulo na ang dugo niya. Wala akong pakialam kung magpakasal pa kayo bukas. Biglang hinawakan ni Laxer ang magkabilang balikat ni Jerry at isinandal siya sa pader. Ang init ng mga palad nito ay tumatago sa suot niyang uniforme. She is just a business associate's daughter, Jerry. Nothing more. The merger she was talking about, it's for the company, not for my personal life. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Wala akong pakialam sa business ninyo? Bulong ni Jerry, pilit na hindi tumitingin sa mga mata nito. Because I don't want you looking at me like I'm some kind of a villain. Ani Laxer. Nilapit nito ang mukha sa kanya. Ang dulo ng kanilang mga ilong ay magkadikit na. And because I prefer your bad attitude over your silence. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Laxer ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa at nilagay sa kamay ni Jerry. Wear this, we're going out, and this time it's not for a gala, it's just us. Nang buksan ni Jerry ang box, tumambad sa kanya isang simpleng silver necklace na may pendant na hugis-husi. Ano to? Bawas na naman sa kontrata? Tanong ni Jerry, pilit na itinatago ang kilig. No, bulong ni Laxer sa kanyang tenga. That is a bribe. Para kausapin mo na ulit ako? Napangiti na rin si Jerry nang di sinasadya. Ang galit niya ay tila yelong natunaw sa isang iglap. Ngunit sa likod ng saya may kaba pa rin. Paano kung ang susi na ito ang lalong magkulong sa puso niya sa mansong ito? Akala ni Jerry dadalhin siya ni Laxer sa isa na namang high-end na restaurant kung saan kailangan niyang magpanggap na sopistikada. Ngunit laking gulat niya nang huminto ang sasakyan sa isang sikat na perya sa labas ng syudad. Ang paligid ay puno ng makakulay na ilaw, ingay ng mga bata at amoy ng bagong lutong popcorn at hotdog. Dito? Seryoso ka, Laxer? Nanlalaki ang mga matang tanong na Jerry. Naka-jeans lang si Laxer at t-shirt, isang itsura na bihirang makita ng publiko. Bakit? Sabi mo ayaw mo sa formal na okasyon. Dito walang mag-iisip kung maid ka o associate. You are just Jerry? Simple nitong sagot sa bahila sa kamay niya. Para silang mga batas na tumakas sa realidad. Pinilit ni Jerry si Laxer na sumakay sa Ferris wheel na kinatatakutan pala ng bilyonaryo dahil sa taas at pinagtatawanan niya ito habang mahigpit na nakahawak sa barandilya. Kumakain sila ng cotton candy na nagpaukit ng kulay sa kanilang mga labi at sumubok sa mga shooting games kung saan seryosong-seryoso si Laxer na manalo. I got it! Sigaw ni Alexander nang sa wakas, may shoot niya ang huling bola. Ang premyo, isang dambuhalang teddy bear na halos singlaki na ni Jerry. Para sa akin? Gulat na tanong ni Jerry habang tinatanggap ang malambot na oso. Ayaw mo, bibigay ko na lang sa batang yon, biro ni Laxer. Swerte mo, akin na to, no? Yakap-yakap ni Jerry ang oso.
Ang puso niya tila sumasayaw sa saya. Nang mapagod na upo sila sa isang bench malayo sa ingay. Doon naging seryosong usapan. Laxer, bakit mo ginagawa lahat ng to? Isang buwan na lang malaya na ako, bakit kailangan maging ganito tayo? Ganito, ka-close. Tumingin si Laxer sa malayo. Ang refleksyon ng mga ilaw ng perya ay kumikislap sa kanyang mga mata. Sa mundo ko, Jerry, lahat ng tao may kailangan sa akin. Pera, pirma o koneksyon. Pero ikaw lang ang kaisa-isang tao na gustong-gustong lumayo sa akin. And that made me realize how much I wanted to stay. Humarap siya kay Jerry at hinawakan ang kamay nito. The deal was for you to be nice to me. Pero ang totoo, ginawa ko ang deal na yon para magkaroon ako ng rason na mapalapit sa'yo nang di mo ko tinataboy. Napatigil ang mundo ni Jerry. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay nagtatapat ng kahinaan sa harapan niya. Sa ilalim ng mga bituin at makukulay na ilaw, naramdaman ni Jerry na ang pader na itinayo niya laban kay Laxer ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa gitna ng kilig, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Paano kung matapos ang 3 buwan? Sapat ba ang pag-ibig para mapunan ang agwat ng kanilang mga mundo? Ang sumunod na mga araw matapos ang kanilang pagpunta sa perya ay parang isang panaginip. Mas naging malambing si Laxer at si Jerry naman unti-unti nang tinatanggap sa sarili na mahal na niya ang bilyonaryo. Ngunit gaya ng anumang magandang panaginip, may nakatabing gising na masakit. Isang umaga habang nag-aayos si Jerry ng almusal, nakita niyang seryosong kausap ni Laxer ang kanyang abogado sa garden. Di sinasadya narinig ni Jerry ang bahagi ng usapan. The merger with Cassandra's father is the only way to save the steel plant, Laxer. If you don't marry her, 3,000 workers will lose their jobs. Deklara ng abogado. Naniga si Jerry sa kinatatayuan niya. Ang business merger na sinasabi ni Cassandra ay nangangailangan pala ng isang kasal. At ang mas masakit, hindi man lamang ito nababanggit ni Laxer sa kanya. I need more time, sagot ni Laxer. Ang boses puno ng pagod. We don't have time. The board of directors is already questioning your focus. Think you're distracted by that girl. Pagpapatuloy ng abogado na ang tinutukoy ay walang iba kundi si Jerry. Bumalik na si Jerry sa kusina na nanginginig ang mga kamay. Doon niya na-realize ang katotohanan sa mundo ng mga bilyonaryo. Ang puso madalas na isinasantabi para sa kapakanan ng negosyo at libo-libong empleyado. Hindi pa siya nakakabawi nang biglang pumasok si Cassandra at tiningnan siya. Sa kusina, may daladalang folder. Oh, Jerry! Good thing you're here. I wanted to see this. Nilapag naman ni Cassandra ang mga dokumento sa lamesa. Ito ang orihinal na kontrata ni Jerry. Alam mo ba kung bakit ka talaga nandito? Laxer hired you not because of some debt or contract, but because he needed a distraction to lower the stock prices of a rival company. You were a pawn, Jerry. Isang proyekto. Proyekto na para sa kanya lang. Hindi totoo yan? Panginig ni Jerry pero ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi na mapigilan. Check the dates, dear. The contract was signed the same day he started the hostile takeover. Nakakalokong ngiti ni Cassandra. At ngayong tapos na ang laro, he has to marry me to seal the deal of a lifetime. Bakit sa tingin mo ay ang daling bawasan ng kontrata mo? It's because he is ready to let you go? Nang pumasok si Laxer sa kusina at makitang itsura ni Jerry, agad itong lumapit. Jerry, what's wrong? Tiningnan siya ni Jerry ng may halong galit, pait at sakit. Totoo ba? Was it just a deal, Laxer? Isang paraan para makuha mo ang gusto mo sa business? Hindi agad nakasagot si Laxer at ang katahimikang yon ang naging huling saksak sa puso ni Jerry. Ayoko na. Tapusin na natin ang 3 buwan ngayon din. Malaya na ako, hindi ba? I'm leaving. Di na hinintay pa ni Jerry ang sagot nito. Tumakbo siya papalabas ng mansyon, bitbit ang teddy bear na napanalunan nila sa perya. Ang tanging alaala ng isang gabing akala niya ay totoong lahat. Bumalik si Jerry sa maliit na paupaang bahay sa talyer ng kanyang tiyuhin. Dito ang hangin ay amoy krudo at kalsada, malayo sa amoy lavender at mamahaling pabango ni Laxer. Sa bawat sulok ng silid, tila nakikita niya ang anino ng bilyonaryo. Ang dambuhalang teddy bear ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Tila nagpapaalala sa kanya ng isang gabi ng saya ay may katambas na habang buhay na pait. Jerry anak, ayos ka lang ba?
Tanong ng kanyang tiya Rosa habang nagtitimpla ng kape. Akala ko ba 3 buwan ang kontrata mo? Bakit parang mas maaga kang pinalaya? Mas mabuti na po, tiya. Tapos na ang trabaho ko roon. Sagot na Jerry, pilit na itinatago ang pamamaga ng mga mata. Sinusubukan ni Jerry bumalik sa akin. Sa dati, naghanap siya ng ibang racket, pagsusulat ng mga scripts para sa maliliit na digital channels at pagtulong sa accounting sa talyer. Pero kahit anong abalang gawin niya, ang bawat kanta sa radyo o bawat sasakyan na itim na dumaraan sa harap nila, nagpapatalon sa kanyang puso. Umaasa ba siya na susundan siya nito? O natatakot siya na baka tuluyan na siyang kinalimutan? Samantala, sa mansyon ng mga Monteverde, tila tumigil ang mundo. Sir, hindi niyo pa po ginagalaw ang almusal ninyo? Wika ng bagong maid na kinuha ni Cassandra. Take it away. It tastes like cardboard. Malamig na utos ni Laxer. Hindi niya masabi na ang hinahanap niya ay ang bahagyang sunog na bacon na Giari at ang maingay na pag-ayos ito ng plato. Pumasok si Cassandra sa opisina ni Laxer, dala ang mga wedding invitations na may gold emboss. Laxer, look! The invitations are ready. We should send this to the board members today para matigil na ang mga chismis. Hindi siya tinignan ni Laxer. Nakatitig lang ang bilyonaryo sa piraso ng papel sa kanyang lamesa. Ang pinunit na kontrata ni Jerry. Get out, Cassandra. What? Laxer, we have a deal. Ang steel paint, ang mga trabahador. I said get out? Sigaw ni Laxer na nagpayanig sa paligid. I've spent my whole life making deals to save things, but in this deal with you, I lost the only thing that actually made me feel alive. Nang makaalis si Cassandra, mabilis na kinuha ni Laxer ang kanyang susi ng sasakyan. Di niya kayang maghintay ng 3 buwan. Di niya kahit maghintay ng kahit 1 minuto pa. Alam niya na saktan niya si Jerry at alam niya, totoo ang mga dokumentong pinakita ni Cassandra na sa simula ay bahagi lamang to ng plano. Ngunit ang di alam ni Cassandra at ang kailangan malaman ni Jerry ay ang katotohanang matagal nang binago ni Laxer ang plano. Hindi na ito tungkol sa kumpanya. Ito'y tungkol sa babaeng nagnakaw ng kanyang puso habang sinusunog ang kanyang almusal. Isang makintab na itim na sports car ang pumarada sa harap ng talyer ni Mang Tino, ang tiyuhin ni Jerry. Agad na nahinto ang ingay ng mga makinang kinukumpuni at napapatingin lahat ng mekaniko. Ang marangyang sasakyan ay tila isang alien sa gitna ng mga kalawangin at madudungis na jeepney. Lumabas si Laxer Monteverde. Kahit nakaputing t-shirt lang to at maong, halatang aura ng kapangyarihan at ng yaman. Nasaan si Jerry? Tanong niya sa isang mekanikong nakanganga. Eksaktong lumabas si Jerry mula sa maliit na opisina ng talyer. May hawak na logbook at may bahid ng grasa sa pisngi. Muntik na niyang mabitawan ang hawak ng makitang lalaking pilit niyang kinakalimutan. Anong ginagawa mo rito, Laxer? Wala na ako sa mansyon. Tapos na ang deal natin? Matigas na sabi ni Jerry kahit ang totoo, gusto niya nang tumakbo, payakap sa lalaki. Hindi pa tayo tapos, Jerry. Umalis ka nang di ba nang ko pinapatapos magsalita? Seryosong saad ni Laxer habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Para saan pa? Napanood ko ng script mo. Nakuha mo na ang gusto mo sa business, diba? Ngayon, pakasalan mo na si Cassandra at iligtas mo ang steel plant mo. Yun naman ang mahalaga sa'yo ang mga deal mo. Gante ni Jerry. Pilit pinatitigas ang kalooban. You're right. I love making deals because in business, I always win. Ani Laxer? Tumigil siya sa harap mismo ni Jerry. Hindi alintana ang dumi ng paligid. But when it comes to you, I'm willing to lose everything. Natahimik ang buong talyer. Maging ang mekaniko ay nakikinig na sa usapan ng dalawa. I canceled the merger, Jerry, at dahil doon nagkagulong board of directors. Cassandra is furious and my stocks are dropping, pero wala akong pakialam. Pagpapatuloy ni Laxer. Hinawakan niya ang kamay ni Jerry na may bahid pa ng grasa. Dahil na-realize ko, anong silbi ng kumpanya kung wala namang magsusunog ng almusal ko sa umaga? Anong silbi ng pera kung walang babaeng nagturo sa akin na di lahat ng bagay na bibili? Laxer, lumambot ang boses ni Jerry, pero may pag-aalinlangan pa rin. Paano mga trabahador? Sabi mo mawawalan sila ng trabaho. I found another way. I sold my private jet and some of my personal assets to fund the plant myself. No merger needed. No marriage with Cassandra, just me. And hopefully, you. Di na nakapagpigil si Jerry. Ang pader na tinayo niya sa loob ng ilang araw, gumuho sa isang iglap.
Pero bago niya yakapin ang bilyonaryo, itinaas niya ang kanyang logbook. Bakit? Akala mo ba madali akong makuha? Maid mo ako noon, Laxer. Ngayon, ako ang boss dito sa talyer. Kung gusto mong bumalik ako, kailangan mo munang matutong magpalit ng gulong. Isang malutong na tawa ang kumawala kay Laxer. Isang tunog na ngayon lang narinig ni Giari ng ganito kagaan. Is that a new deal? Consider it an amendment to the contract. Nakangising sagot ni Giari. Akala ni Giari tapos na ang lahat ng talikuran ni Laxer ang merger para sa kanya. Ngunit ang sugatang leon na gaya ni Cassandra ay hindi basta-basta sumusuko nang hindi nakakapanakit. Isang gabi, habang nag-aayaw sa GRE ng kanyang mga gamit para sa muling pagbabalik sa mansyon, hindi na bilang maid kundi bilang katawang ni Laxer. Isang hindi kilalang numero ang tumawag sa kanya. Kung gusto mong makita na buo pa ang talyer ng tiyuhin mo at hindi mabulok sa kulungan ng mga mekaniko mo, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 10. Mag-isa ka lang, GRE. Boses yon ni Cassandra, puno ng puot at desperasyon. Nalaman ni Jerry na gumamit si Cassandra ng koneksyon para palabasing stolen ang mga piyesang ginagamit sa talyer ni Mang Tino. Isang malaking eskandalo to na po pwedeng sumira sa dangal ng kanyang pamilya. Hindi na nag-isip si Jerry. Di niya po pwedeng idamay ang mga taong nagpalaki sa kanya. Pagdating sa warehouse, madilim at amoy kalawang. Doon naghihintay si Cassandra kasamang ilang armadong lalaki. You think you won, don't you? Dumura si Cassandra sa sahig. Laxer chose a commoner over me. He ruined our reputation ngayon. Sisiguraduhin kung ikaw naman ang mawawalan. Nilabas ni Cassandra ang isang video record. Ito ay footage ni Jerry ng mga unang linggo niya sa mansyon, kung saan sadyang binabasag niya ang mga gamit ni Laxer. I can frame this as industrial espionage. Sa dami ng sinira mo, mabubulok ka sa kulungan unless you sign this. Isang papel ang inilatag ni Cassandra. Isang waiver na nagsasabing kusan niyang iiwan si Laxer at aaminin na pinakausapan lang siya ng bilyonaryo na magpanggap para sa stocks. Ngunit bago pa man mahawakan ng ballpen si Giari, isang malakas sa tunog ng preno ang narinig sa labas. Bumukas ang pintuan ng warehouse, pumasok si Laxer. Hindi ang relax na Laxer na nakita sa talyer, kung hindi ang lion of the boardroom na handang pumatay para sa kanyang pag-aari. Put the pen down, Giari. Malamig na utos ni Laxer. Laxer, how did you? Gulat na sabi ni Cassandra. You forgot, Cassandra. I own the security firm that monitors every movement in this district. Ani Laxer habang naglalakad papalapit. Bawat hakbang ay may kaakibat na panganib. At tungkol sa espionage na sinasabi mo, I knew everything GR did. I authorized it. In fact, I loved every broken vase because it meant she was paying attention to me. Hinawakan ni Laxer ang kamay ni Giari. Hinila to papalapit sa kanyang likuran. You want war, Cassandra? You got it. But leave my woman out of this because the moment you touch her, I will not just ruin your company. I will erase your family name from the industry. Sa takot sa aura ni Laxer, umulong ang mga tauhan ni Cassandra. Nakita ni Giari ang panginginig ng babae na akala niya ay reyna ng lahat. Doon niya na-realize si Laxer ay handang maging masama sa mata ng mundo basta lamang manatiling ligtas ang kanyang mahal. Let's go home, Giari, bulong ni Laxer. The deal is over. It's time for the real thing. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang gabi sa warehouse. Ang ingay ng talyer at gulo ng boardroom ay tila nagtagpo sa isang perpektong balanse. Si Cassandra, ang kanyang pamilya, ay tuloy nang lumayo sa bansa matapos na mabunyag ang kanilang mga ilegal na gawain. Habang ang steel paint ni Laxer ay muling naging matatag, sa tulong na rin ng mga bagong marketing strategies na isinulat ni Jerry. Ngunit ngayong araw, walang usaping negosyo. Ang mansyon ng mga Monteverde ay punong-puno ng mga puting rosas. Hindi na ito ang malamig at tahimik na bahay na dinatnan ni Giari noon. Ngayon, puno na ito ng buhay at init. Nakatayo si Giari sa harap ng salamin, suot ng isang simpleng puting gown na gawa sa seda. Wala na ang kanyang uniforme ng maid. Wala na rin ang dumi ng grasa sa kanyang mga kamay. Handa ka na ba, Giari? Tanong ni Tia Rosa habang may luha sa mga mata. Higit pa sa handa, Tia. Nakangiting sagot ni Giari.
sa garden ng mansyon kung saan unang naganap ang kanilang mga asaran at seryosong usapan, naghihintay si Laxer. Nang makita niya si Jerry na naglalakad sa aisle, hindi napigilan ng bilyonaryo na mangilid ang luha. Marami na siyang napirmahang kontrata. Marami na siyang naisarang deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, pero wala nang masihigit pa sa deal na nakatayo sa harap niya ngayon. Nang magkaharap sila sa altar, hinawakan ni Laxer ang mga kamay ni Jerry. Jerry? Panimula ni Laxer. Ang boses ay bahagyang nagniningnig sa emosyon. I spent my whole life looking for perfection. I wanted the perfect company, the perfect reputation, the perfect life. But then you came. The girl who burned my breakfast, ruined my clothes, and challenged every rule I had. You were the most beautiful disaster I've ever encountered. You broke my walls, and in return, you gave me a home. Ngumiti si Jerry. Ang mga luha ay sadyang dahan-dahang pumapatak. Laxer, pumasok ako sa buhay mo dahil sa isang kontrata na gusto ko sanang takasan. Akala ko ang kalayaan ay ang pag-alis sa mansyong to, pero na-realize ko ang tunay na kalayaan ay ang masabi ang nararamdaman ko ng walang takot. I love you not because you are a billionaire, but because you are the only man who saw the real me behind the maid's uniform. By the power vested in me, wika ng officiant, I now pronounce you husband and wife. Wait! Pagpigil ni Laxer na ikinagulat ng lahat. May kinuha siyang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Yon ang lumang kontrata nila na may bawas-bawas na linggo at pirma ni Giari. Sa harap ng lahat, pinunit yon ni Laxer ng pirapiraso, sinabog sa hangin na parang confetti. No more contracts, Giari. No more 3 months. No more deals. Bulong ni Laxer bago siya lumapit para sa isang matamis at malalim na halik. Just you and me, forever. Habang nagbubuni ang mga bisita, alam ni Jerry na ang buhay niya bilang bilyonaryo's maid ay natapos na. Ngunit ang kanyang bagong kabanata bilang asawa ni Laxer Monteverde ay isa ng kwentong di na kailangan ng word count dahil ang pag-ibig nila ay walang hangganan. 2 taon nang lumipas. Ang mansyon ng mga Monteverde ay hindi na kasing tahimik ng dati. Sa halip ng mga formal na pagtitipon ng mga negosyante, mas madalas nang marinig dito ang tawanan at ang ingay na isang makulit na bata. Laxer, ang anak ko! Kinuha na naman ang sapatos ko? Sigaw ni Jerry mula sa itaas ng hagdan. Lumabas si Laxer mula sa kanyang opisina, suot na isang apron na may nakasulat na World's Best Dad and Husband. Isang regalo mula kay Jerry na proud niyang sinusuot tuwing linggo. Buhat-buhat niya ang isang maliit na version niya, si Alexander Jr. Na masayang inangat-ngat ang takong ng mamahaling heels ni Jerry. Like father, like son, wifey? Natatawang sabi ni Laxer. Kinuha ko rin ang puso mo noon, di ba? Ngayon, sapatos mo naman ang kinuha niya. Lumapit si Jerry at kinuha ang bata, habang si Laxer naman ay yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran. Sa kabila ng yaman at kapangyarihan, ang ganitong mga simpleng sandali ang pinaka-iniingatan nila. Nga pala, bulong ni Laxer sa tenga ni Jerry. May nakita kong bagong contract sa table mo kanina. Tungkol ba ito sa bagong investment ng kumpanya? Natawa si Jerry. Hindi yun investment, Laxer. Yun ang listahan ng mga gawaing bahay na kailangan mong matutunan ngayong linggo dahil bakasyon ng mga maid natin. Kasama doon ang paglalaba ng sarili mong polo. At ano naman ang palit kung maging nice ako sa'yo sa loob ng 3 buwan? Tanong ni Laxer na may pilyong kislap sa mga mata. Eksaktong gaya ng tingin niya nang una silang magkakilala. Nilapit ni Jerry ang kanyang mukha sa asawa. Wala nang bawas sa kontrata, Mr. Monteverde. Pero baka bigyan kita ng isa pang mini-mi na kamukha mo. Nanlaki ang mga mata ni Laxer. Isang ngiti ng wagas na kaligayahan ang gumuhit sa kanyang labi. Sa gitna ng marangyang mansong iyon, narealize nila na ang pinakamagandang deal na pinasok nila ay hindi ang tungkol sa pera o negosyo, kundi ang deal na ibigay ng kanilang buhay sa isa't isa nang walang reserbasyon. I love you, my rebel maid, sabi ni Laxer bago selyuhan ang kanilang masayang bukas ng isang halik. I love you more, my billionaire boss, sagot ni Jerry sa pagitan ng kanilang mga ngiti. Dahil sa huli, ang pag-ibig ang tanging kontrata na hindi kailanman matatapos.